Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. No? Tayong bigyan natin ng pansin itong si Congressman Meow Meow. Itong talagang congressman na ito, talagang dapat na po itong maharap sa Ethics Committee. Dapat na po itong ilagay sa tamang pwesto. Tanggalin nyo yan sa Kongreso. Wala pong pinag-aralan ito. Ito po ay failure ng kanyang mga magulang. Pasensya naman po, ha? Sa mga magulang nito, pasensya na po, sumalangit nawa ang kaluluwa ni Representative PD Barsaga. Ginagalang po natin si Congressman PD Garzaga, no? Rest in peace po. Pero pasensya na po, no? Makakapagsalita tayo ng hindi maganda dito sa inyong anak na ngayon po ay representante ng inyong lugar na Dasmariñas, Cavite. Sa nanay po nito, pasensya naman po, no? Pero ito po ay inyong failure. No? Kasi po napakabastos. Feeling niya kaya niyang gawin lahat. You enabled this kid to act like this. You did not even probably discipline this kid. You give in to his wishes. Okay? At ganun din po itong Senador Calvo na authentic puncher, muli na naman pong nag-iiyak at nagdadrama sa Senado. Dahil lang po hindi niya siguro alam yung impormasyon, yung kalahati ng impormasyon na dapat nilang malaman. Very reactive po sila sa bawat impormasyon na kaagad-agad lang nilang nakukuha. Hindi mo muna silang mag-antay kung ano yung other side of the story, no? At pinagsasabihan pa ang pamalaang Marcos, wag daw makialam. Okay? Actually, na-boldjack na natin yung amo nilang Tokmol na Vice Presidente, pero ito, boboldjackin din natin siya. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So mga kababayan, pag-usapan na natin itong napakabastos sa lahat ng bastos na mambabatas. Okay, ito po neophyte na mambabatas galing ng Dasmariñas, Cavite na walang iba, si Representative Kiko Meow Meow Barsaga. Panay po ang meow meow niya. Wala po itong nire-respeto na mga kapwa niya mambabatas. No, lahat na lang po inaaway niya. Napakabastos. No? Ito na po ang bastos sa lahat ng bastos na tao na mambabatas na representante ng Dasmariñas, Cavite. Kayo diyan sa Dasmariñas, Cavite, bakit nyo naman ipinunta sa national level ang problema ninyong mamamayan dyan? Nakakahiya po kayo. Ito po ang refleksyon ninyo na napakabastos ng inyong representante. Mga bastos ba kayo? Wala ba kayong natutunan sa inyong mga magulang, sa inyong paaralan? Wala kayong respeto sa kapwa-tao ninyo? Biruin nyo, napanood nyo siguro yung video, mga kababayan. Hindi ko na po isasama dito. Nagkalat po yan sa social media. Napakawalang respeto. Hindi lumaki ito. Ang utak nito ay utak 3 years old. Baka daig pa siya ng 3 years old. A child in a man's body. Pasensya naman po sa magulang nito. Pasensya sa mga mamamayan na nandyan sa Dasmariñas, Cavite. Kayo ang nagluklok dito, no? Mahiya naman kayo. Ngayon, ano ang tingin ko sa inyo? Di mga bastos din kayo. Yan ang representante ninyo. Di po ba?
Hindi marunong gumalang sa space ng kapwa mambabatas, hindi marunong rumispeto sa karapatan ng mga kapwa niya mambabatas. Hindi yan yung tinatawag niyong Gen Z. Huwag niyong tawaging Gen Z. Hindi lahat ng Gen Z ganyan kabastos. Di po ba, mga kababayan? Bakit ko sinisisi ang mga taga-Dasma? Iniluklok ninyo eh. Alam nyo namang may problema ito sa city council nyo pa lang, may problema na ito, naging councilor, problema nyo na. Bakit nyo pa iniluklok sa national stage? Bakit hindi nyo pinadoktor ito? Ha? A child in a man's body. He did not grow up. Because what? Probably, he gets what he wants. Kung hindi niya makuha, magtantrum siya parang si Tokmol lang. Biruin nyo, nag-uusap ang mga kapwa niya mambabatas doon sa bulwagan, dyan sa plenaryo sa HOR. Nakita niya si Sandro Marcos, si Representative Sandro Marcos. Nananahimik yung tao. Nakikipag-usap sa mga kapwa mambabatas. Bigla mong ibibideo. Kinamusta ka pa, kinamusta mo. Kinamayang ka, gumalang sa'yo. Pero ang tanong mo, kamusta naman ang kaso ng tito mo? Ano namang kinalaman ni Sandro Marcos doon? Bakit ka sa kanya magtatanong, may kaso ba? May kaso ba? Meron na bang latest na kaso na sinampa sa dating Speaker Martin Romualdez? Kung nagkaso ka kay Speaker o ano, dapat ikaw nakakaalam noon. Anong pakialam doon ni Sandro Marcos? Di po ba? O kayo dyan, na mga kapwa nyo mambabatas, mambabatas, wala bang papalag sa bata na ito? Hindi nyo ba ito didisiplinahin? Ikaw dyan, Speaker Faustino D. Tignan mo, lantarang pangbabastos sa mga mambabatas. Binastos niya pa ang House Majority Leader. Ano kaya ang gagawin dyan ni Sandro Marcos? Bilang House Majority Leader, what you gonna do with this kid? O with this child? Stupido. Bastos. Idiota. Pambihira naman, no? Gusto mong galangin yung mga magulang pero it reflects on the parents. How the kid reacts. How your kids react. How your kids, kung ano yung pag-uugali nila sa labas ng tahanan ninyo. Kung sa loob ng tahanan ninyo, hindi nyo alam disiplinahin ang mga anak ninyo, ano ang kalalabasan niyan pag nasa labas na sila? They will always get in trouble. Masyado na pong nai-spoiled ang taong ito. Wala na yung tinatawag na privacy sa kanya. Kaya tama lang po yung ginawa ni Representative Janet Garin. Huwag ganyan. O ngayon, babalahurain mo pa si Janet Garin. Kung ganun, wala ka talagang respeto. Isipin mo na lang, mga nanay, tatay, kuya mo yan. Pero hindi ka marunong rumispeto, wala kang galang. So therefore, hindi ka karespeto, ikaw na hindot ka. Pasensya naman sa nanay mo. Mukhang yung nanay mo naman mabait ayon sa yung pinsan na si Barsaga, yung isang vlogger. Pero nagkamali po eh. May mali eh. Kaya dapat sa pamunuan ng Kongreso ng HOR kay Representative Faustino D. Disiplinahin nyo po yan. Di po ba? O siya pa ang naunang nag-file ng ethics complaint against Representative Ronaldo Puno ng Antipolo. Sinasabi mo siya sa mga dahilan ng pag-file mo ng ethics complaints because binayolate ang iyong privacy sa pagpapalabas ng iyong mga litrato. Alam mo naman pala ang privacy. Bakit hindi mo igalang yung privacy ng kapwa mo mambabatas? Di po ba? Bigla ka na lang mag-barge in doon, nakaganong ka pa? Di ba? May pahintulat ko ba na videohan mo si Representative Sandro Marcos? Nasaan yung privacy na tinutukoy mo? So ang privacy mag-apply lang sa'yo, hindi sa ibang tao? O di ba ano ka? Selfish, narcissistic. Are you freaking crazy? Do you have a mental disability? Gago. Tarantado talaga mga kababayan, ang sarap mong murahin eh. Di po ba? Hindot. Hindot ka, jutang ina mo. Tang inumin mo, wag kape, hayop.
Baka ito hindi nakainom ng gamot, baka tumira na naman to ng tsokolate mga kababayan. Hayop sa hayop eh. Nakakapikon na mga kababayan. Wala namang ginagawa ang pamunuan ng ng House of Representatives. Tamilmil, hinahayaan nyo lang o ano kayo? Faustino D, ano ka? Konsentidor ba kayo? Hoy! Kayong mga mambabatas dyan, mga nanay at tatay kayo, ganyan ba? Hayaan nyo na lang maging loose cannon yan? Hayaan nyong sirain ang imahe ng House of Representatives? May mahiya naman kayo. Di po ba? Dapat mahiya rin ng Dasma Cavite. I-recall nyo yan. Ayusin nyo yan. Yung nanay niyan, ayusin mo anak mo. Ganyan mo ba pinalaki ang ganyan mo ba pinalaki ang anak mo? Napakabastos, napaka-narcissistic, selfish, idiota. Di po ba? O now, pasok naman tayo dito kay Bato, mga kababayan. Siya po yung senador na naman na umiiyak, humihikbi-hikbi habang nagtatalumpati dahil nalaman daw nila di umano nagkaroon ng welfare check. Very pretentious daw yon. Malicious welfare check. Really? Yung pong kanyang talumpati, mga kababayan, kung ano-ano ang pinagsasabi niya na yung lifespan daw ng mga Pilipino ay 70. Wala akong pakialam sa lifespan. It doesn't matter. Mamaya ba to mabuboljak ka eh. Parang yung pagboljak ko kay Sara Tokmol Duterte. Nagsasalita kayo without knowing the other context of the story. Hap-hap lang ang nakuha ninyo. Talagang kayo eh. Mga reactionist kayo bigla eh. You are so reactive to the situation. No? Basta pagtungkol kay PRRD nyo, untouchable yan. Tangina, tao lang yan. Hindi naman Diyos yan. Hayop, kung ano-anong pinagsasabi mo na ang administrasyong ito ang nagbigay sa banyaga, tapos kayo pang mangangalaga, titingin-tingin, whatever have you. Sinisisi mo ang administrasyong Marcos? Bakit? Ang batas doesn't discriminate. It doesn't discriminate on the age. It doesn't discriminate on the person, the gender of the person. Wala po eh. Pag nagkamali. Hindi pwedeng i-bend ang law na tulad ng sinasabi ni Erwin Tulfo. Ang batas ay batas, walang kikilingan. Pero kayong mga Duterte, lumalabag kayo sa batas eh. Lumabag sa batas si Duterte, anong gagawin? Alam palang hindi sumunod sa batas ang gobyerno ng Pilipinas. Diba? Ayun ang gusto nyong mangyari. O ngayon, nag-welfare check. Sabi mo, puro daw ang kwento mo. Butot balat na daw, mahina na daw. Sabi nung abogado niya, hindi na siya cognitive. Bakit yung sinasabi nung mga anak? Nakakausap pa, nakakapagkwentuhan pa, nag-usap pa sa live, sa politika. Alam niya pa daw yung mga corruption sa flood control. Paano nagkaroon ng cognitive mental disability? Wala. Puro drama. Hindi kasi kayo nag-uusap nung abogado sa katong pamilya. Ikaw ba napuntahan mo na si Digong doon sa kanyang kulungan? Hindi nga kayo allowed. Puro kwento lang pero ang tindi ng reaction mo, paiyak-iyak ka pa, drama ka. O ngayon, Bato, ano ang sabi ng ICC through their spokesperson, Abdallah? We follow the law. We follow the rules, but based on the ICC Rome of Statute and any particular law or rules regarding a visit to the yung nakakulong. Ano ang sabi niya? It is the person detained, siya ang nag-approve o nag-request ng visit. Gong! Diba? Yun ang kulang, yun ang hindi nyo nalaman. Nag-react na lang kayo, binisita ng Embahada ng Pilipinas si Tatay Digong nyo with welfare check. Ganun? Bakit? Sino nag-authorize? Siguro nung sinabing hindi, inalaw ng ICC kasi tumawag yung tatay nyo, inapprove niya. It was the detainee who approves or asks for the welfare check. Gong! Hindi naman pupunta ang embahada kung hindi nag-request si Digong na puntahan siya, i-welfare check siya. Hindi pupunta ang embahada kay Digong kung hindi niya inapprove. Mga gonggong, kulang ang kwento ninyo tapos magdadrama-drama ka dyan sa Senado, paawa effect.
Remember, Bato, alam mo yan, PMP chief ka. Ha? Alam mo yan, mambabatas ka. The law doesn't discriminate anyone. Regardless of age, regardless of gender or anything else. Pag nagkamali ka sa batas, nagkamali ka, parusahan ka. Di po ba? Tapos sinisisi nyo ang gobyernong ito? Doon siya nakasuhan sa ICC. Di ba? Ba't hindi siya makasuhan sa Pilipinas? Alam nyo naman, hindi sumusunod yan sa rule of law. Di po ba? Lawbreaker Tapos iyak-iyak ka, ikaw ang susunod. Baka may sisigaw dyan. Karton ang senador nyo. Ganon. Senator Karton. Ganon. Kayo po, ano pong nyo masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.